Let's unwrap the DD-Pi Z40. So, itong dashcam na to, nung 1010 ko siya nabili. At meron din siyang kasamang free 32GB ng SD card. Libre lang yun. Pero yung kinuha ko talaga is yung 128GB. Para naman medyo malaki-laki yung storage natin. And yes, simulan na natin dun sa rear camera. Dito sa rear camera, pagbukas nyo pala, makikita nyo na kung ano yung placing or paano nyo ididikit siya, kung ano yung up. Of course, dun yung up. And dito meron siya kasamang adhesive, user guide. And make sure nyo na tatanggalin nyo itong black film. And dito naman, ayan, tingnan nyo yung crease dyan. Dapat magtutugma dun sa kabila. And ito na yung kanyang main camera. Sa main camera, meron siyang included na yung monitor. Pero aside from that, meron din siyang 4 na buttons para navigate nyo kung saan kayo pupunta dun sa screen. Again, tanggalin nyo lang yung black film. Ito yung set mic album block. And dyan nyo ilalagay yung SD mamaya. Papakita ko. Dito sa main camera, makikita nyo yung electrostatic film or protective film. And yung extra adhesive para dun sa main camera. Meron ding user guide. Aside from that, ang ating napakahabang cable at prying tool. Ito lang yung ginamit ko, car charger, kasi yung sa OBD hardware kit, hindi ko pa alam kung ito, yan, hindi ko sure baka maka-avoid siya ng warranty. Pero alam ko ito yung mismong nire-recta dun sa OBD. Help nyo na lang ako guys kung paano siya i-install. Then ito pala yung clip kung kinakailangan nyo. Yan, kumuha lang ako ng PB, power bank, to make sure na gumagana talaga siya. Ayan, nagana naman. Yung mga lines dyan, parang guide ata yan kung tama ang pagkaka-level. And then, ito yung 128GB na SD card, syempre. Yan yung pinili natin para medyo malaki-laki yung storage. Yan yung sasaksakan ng rear and sa power. Yung mga lines na yan, ano ata yan guide para sure kung level yung inyong pagkaka-install. Then, dito yung mga settings. Hindi ko pa siya nakakalkal. Check muna natin yung rear camera. Yan, napakalinaw niyan pagka chinek nyo dun sa DD-Pi application. Itong mga other settings, again, di ko pa nga nakakalkal, di ko pa ma-explain ng masyado. Pero ang dami niyang settings dyan. Yan, di ko rin alam kung para saan yan. Pero yan, standby, time-lapse, normal, calibration, format, restore. Ito pa, isa pa yan, yung may camera na may wavy na nakalagay on. Ayun. Anyway, babasahin ko na lang yung user guide. Ayan, dito naman, makikita nyo rin yung mga recorded videos. And ayun lang muna sa ngayon. Sa next video na ang ating installation. Okay? Bye!